What's up sa inyo mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating Tiki Man channel at bago tayo magsimula, ang titikman nga pala natin etong Pilsner Urquell na imported beer from Czech Republic. Eto na nga sinasabi ko sa inyo palagi na yung sasabihin ko sa inyo dito ay base lamang sa mga nalalasahan ko dahil subjective ang panglasa ng mga tao. Maaaring para sa akin masarap to at para sa inyo ay hindi naman masarap. At hindi ako eksperto sa larangan ng beer at hopefully maging expert tayo someday at dahil nga mahilig tayo mag-iinom-inom, eto yung titikman natin ngayon. At habang nag-grocery ako, lagi akong tumitingin-tingin sa mga lagayan ng beer at kung saan nakita ko tong Pilsner Urquell at sa pagkakaalam ko, eto ang kauna-unahan or yung original OG ng mga Pilsner. So ano ba yung mga Pilsner? May mga type kasi ng beer, makikita natin dito, napakadami. Merong ale, lager, wheat beer, stout, pilsner, porter, ayan mga tropa, no? At kung isa-summarize natin, no, dahil napakadami, eto na lang muna yung tignan natin, lager and ales. So kapag pilsner, yung alcohol by volume niya around 4.5% to 5.5% at nakikita nyo naman dito. Naka-include din dito sa website na to yung maaaring kulay nung mga inumin na yon. So kapag pilsner, medyo malight yung kulay niya at kung etong Oktoberfest na to, medyo ma-brown at eto yung mga ma-dark na, 'di ba? Naka-indicate yung mga kulay niya diyan at kung ano yung dami ng hops and malts, 'di ba? Yung mga hops and malts, ayan yung mga ingredients sa paggawa ng beer. At yung type ng mga beer na yan, yung ale at lager, ang pagkakaiba niyan mga tropa, mga katikim ko diyan, yung lager ay pini-ferment using bottom fermenting yeast at cool temperature dito mga tropa, no? So ako yung mga details na to, hindi ko naman halos alam to eh. Nakikita lang din natin sa internet dahil medyo interesado tayo sa mga ganitong larangan kaya nagre-research tayo. And then yung ale naman, ayun naman yung fermenting yeast at warmer temperature at nasa top naman daw yung fermenting yeast niya. At inuulit ko, no, eto yung pinaka-OG ng mga Pilsner lager mga tropa. So yung mga ibang country dyan, naggayahan na lang, di ba, no? Pero mga tropa, ang pinaka-masarap ko na natikman na beer para sa akin lang mga tropa, yung Japan lager mga tropa, yung Kirin Ichiban. So far, ayun pa lang yung pinaka-masarap ko na natitikman na klase ng beer. And hopefully, etong Pilsner Urquell ay pumasok sa ating panglasa mga tropa. At sa pagkakaalam din natin, etong Pilsner Urquell na to ay napakaraming hops. So expect na natin na merong pagkapait to. So ano ba yung hops? Eto lang naman yung nagbabalance daw ng bitterness and malt sweetness mga tropa. Eto nakalagay dito sa screen natin. The more the maraming hops yung nakalagay doon, the more na mas mapait siya. At simulan na nga natin. Buksan na natin siya mga tropa, tama na yung mga intro. Pero in fairness mga tropa, yung kanyang takip ay medyo may kagandahan, may mga ukit-ukit. Medyo matagal na to sa akin sa rep, parang inabot na ata to ng isang buwan. At nabili ko nga to sa supermarket ng around 100 something. Siyempre pag bumibili tayo, dalawa lagi yung binibili natin para talagang malasahan natin ng maayos. Around 100 something ko nga pala to nabili at eto ay imported pa talaga from Czech Republic. Import and distributed dito sa Pilipinas ng Don Reby Philippines Incorporation at ang location nung nag-import neto ay taga Makati. So nakalagay din dito 330 ml 4.4 alcohol by volume. Mga tropa, kung bibilihin nyo to sa Czech Republic, kapag binalik nyo daw yung bote neto, merong refund na 10 cents or something nakalagay dito sa kanyang bote. At ingredients niya, water, barley malt, hops, at bukod sa hops, meron pa siyang mismong hop extract. So i-expect ko na talaga dito na medyo may kapaitan siya. 1842 nagsimula yung kanilang brewery mga tropa, napakatagal na. So yung kanyang sticker, no, ayan, natatanggal-tanggal. Mga tropa, medyo malakas yung amoy niya mga tropa. At alam nyo ba mga tropa, sa pagsalin ng inumin na to ay meron talagang
instruction kung paano talaga siya masarap na iinumin. Parang yung mga nainom natin previously, meron silang instruction kung paano talaga isasalin or kung paano siya the way na iinumin. At nakita ko doon, itatagilid mo lang to. Kasi kung irerekta-rekta salin mo to, mabula talaga to mga tropa. Kasi nakikita naman natin dito sa screen natin na na-research natin dito sa Reddit, yung Pilsner ay highly carbonated talaga. Kaya pag sinalin mo lang to ng rekta-rekta, talagang mabula. At dun sa mismong YouTube channel ng Pilsner Urquell ay meron silang video doon kung paano siya isasalin na nakaganito nga talaga, nakatagilid, tapos unti-unti mo siyang iaangat. Kasi kung irerekta-rekta mo talaga ng salin mga tropa, sobrang bula niya from ilalim paangat. Pero nakikita naman natin na maganda pa rin yung pagkakabula niya. At napakaganda ng kulay niya mga tropa, no? Parang hindi nalalayo sa mga local beers natin dito, Red Horse, Pale Pilsen, di ba? Ayan, nakikita nyo naman dito sa screen natin. At to be honest mga tropa, no, medyo naaamoy ko na yung pagkapait niya. So yung nainom natin previously na Kirin Ichiban, parang napaka-perfect ng beer na yon para sa akin. Kasi unang-una yung Kirin Ichiban, hindi siya maamoy, hindi siya masakit inumin. Talagang pagka ininom mo parang refresher drink lang. Pero nandun talaga yung pinaka-beer feeling. So eto talaga yung mga OG ng Pilsner Lager. Tikman na natin kung ano talagang lasa niya. Smooth siyang inumin mga tropa, pero may pagkapait siya. Siguro kung first time mong iinom ng beer ng ganito, at meron siyang aftertaste mga tropa. At ayun nga, siguro kung first time mong iinom ng beer na ganito, ng Pilsner Urquell, mapapaitan ka talaga mga tropa. Kung beginner ka pa lang na umiinom ng mga beers, hindi ko masyado may isasuggest sa'yo to. Pero kung enthusiast ka ng mga beer na katulad ko, yung mga gustong tikman yung mga iba't ibang uri ng beer dyan, iba't ibang uri ng alak dyan, syempre kailangan mo talagang tikman to dahil ito yung OG talaga ng Pilsner. May pagkapait siya mga tropa, lalong-lalo na yung aftertaste. Siguro kung i-rate ko yung pagkapait niya 1 to 5, papalo siya ng 4 mga tropa yung pait niya. Kumbaga pagka na-intake mo na siya, kapag nasa bibig mo na, okay naman eh. Medyo drinkable siya mga tropa, bearable siya. Pero once na malunok mo, medyo may malalasahan ka ng aftertaste na pagkapait at parang medyo bumabalik yung lasa niya. Nagpi-feedback ulit sa bibig. So, syempre alam naman natin na yung beer ay masarap inumin kapag malamig. So, lalagyan natin siya pa ng yelo. So, kung kayo ay hindi fanatic ng mga yelo kapag umiinom kayo ng beer, good for you. Pero ako gusto ko talaga yung beer ko ay medyo malamig talaga. So, nilagyan ko lang siya ng kukonting yelo at expect natin na mag-iiba yung lasa niya kahit papano. Medyo magla-lighten up. Dahil syempre yung yelo ay kapag natunaw, magtutubig yan. At tikman ulit natin. To be honest mga tropa, masarap naman din siya. Masarap siya sa masarap. Siguro ma-rate ko siya ng 3.2 mga tropa. 1 to 5, 3.2 para sa akin. Yung 4.4% alcohol by volume niya, medyo mararamdaman mo na eh. Dun pa lang sa parang pinakapangalawang sip mo or pinakapangalawang shot mo, etong beer na to parang hindi mo siya may straight ng rektahan eh. Medyo nagpi-feedback yung lasa niya na although smooth naman, medyo may balik talaga na pait eh. So syempre ito yung pulutan natin ngayon. Kikiam, fishball, squidball. Syempre napaka-importante na meron tayong pulutan dito mga tropa. It's a good experience mga tropa na natikman natin yung mga OG ng mga beer, ng mga style ng beer, di ba? When it comes to Pilsner, ito yung pinaka-OG. Pero talagang malalasahan mo talaga yung pait niya. At merong feedback ng pagkapait. Para sa akin, kung gusto mong medyo tumagal-tagal sa inuman, yung mga ganito, siguro konti lang yung maiinom mo eh. Or depende nga kagaya ng sinasabi ko sa inyo, kung hard drinker ka ng mga ganitong klase ng mga beer, good for you. Pero bearable naman yung pagkapait niya mga tropa. No? Siguro kung medyo may edad-edad ka na umiinom ng ganito, medyo mabilis ka ng tamaan eh. Kasi iba yung pagkapait niya eh. From the description no, ng mga Pilsner, highly carbonated talaga siya. So buksan na natin yung pangalawang bote natin. At kagaya nung pagsalin natin kanina, medyo itatagilid lang natin siya para hindi masyado mabula. Yan, di ba? So mga tropa, as
regular na Pilipino, para sa akin hindi ko to mabibili talaga eh kung regular guy ka eh, di ba? Kasi isipin mo yung pangalan niya, napakahaba, Pilsner Urquell. It's a good experience mga tropa. Pero yung Tiger, medyo mas mapait pa nga yung Tiger eh. Pero kung tutuusin, medyo mas okay pa to kaysa sa Tiger. Doon kasi sa Tiger talagang napapaitan ako doon. Ito medyo goods pa to. 3.2 para sa akin talaga yung ratings nito all in all. Hindi rin siya ganun kabanguhan na as beer. So nararamdaman ko na yung pagkapait niya. Siguro pagka siguro nakatatlo ka na ito, medyo may tatama na eh. Tatamaan ka na para siguro para sa akin makakatatlo ka na ito. Ramdam mo na yung 4.4 eh. So ako nakakapangalawa pa lang ako. Medyo nagkikik na yung 4.4 alcohol by volume niya. So siguro ubusin na lang natin to no pagkatapos na itong video. Pero it's a good experience. Kung gusto nyong itry itong beer na to, magpunta kayo sa pinakamalapit na supermarket sa inyo, mga grocery store, Shopwise, Save More, etc. At sure na sure ako na makikita nyo to. Okay naman, masarap sa masarap pero panis pa rin kay Ichiban. Si Ichiban kasi sa akin talagang parang perfect sa panglasa ko yun eh. I-try nyo rin yung Ichiban, Kirin Ichiban, napakasarap na beer noon. Ito, may pagkapait talaga siya at ayoko sa mga beer yung medyo may balik eh, may feedback yung pagkapait niya. Kumbaga nalasahan mo na yung pait at yung pagkahagod, bumabalik. Parang meron kang acid reflux eh pagka ininom mo to. Yung pait eh parang bumabalik eh. Try nyo rin mga tropa na yung sinasabi ko, yung nagpi-feedback yung pait niya. So siguro dito na natin tatapusin to. All in all, it's a good experience. Pero as a normal Pinoy, hindi ko itatry ito. Pero kung kagaya nyo ako na medyo gustong tikman yung mga kahit anong mga beer dyan, it's a good experience. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Cheers mga tropa. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.